Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin sa araw na ito. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng kalakasan, binigyan po kami ng karunungan, pinagkaloob po niyo sa amin ang mga blessing at pag-iingat mo. Salamat po Panginoon sa lahat ng ito at patuloy mo po kami samahan at kumilos ka sa bawat isa sa amin. Ikaw po Panginoon ang manguna sa lahat ng aming gagawin, iisipin at sasabihin. Ilayo mo po kami sa tukso at bigyan mo po kami ng katatagan. Salamat po Panginoon at ang lahat po ng may mga karamdaman, Panginoon, amin pong idinadalangin sa araw na ito na sila po ay magkaroon ng kagalingan sa pangalan ni Jesus, sapagkat alam ko po, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong pangalan, ang lahat ng may mga karamdaman, maging anuman ito, ay gagaling. Kaya, Panginoon, salamat po at sa araw pong ito ay muli ko pong ibinabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagdakila at pagsamba. Ito po ang nakalagay sa Biblia, mga kapatid, ating basahin mula sa talata 48 hanggang 51. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain dito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking katawan. So, nakita ko po mga kapatid sa talata na ito na literal pong ang iniisip ng mga tao, literal nilang kakainin ang katawan at laman ni Kristo. Pero hindi po iyon ang pinatutungkulan ng Panginoong Kristo. Dahil ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo na ang pagkain ibibigay niya ay ang kanyang katawan ay ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Sa makapit talagang si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. At sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo niya at mga latay, tayo mabubuhay. Pero hindi po tayo basta mabubuhay kung tayo ay hindi mananampalataya at susunod sa kanyang mga itinuturo. Kailangan po nating manalig, kilalanin si Jesus ang Mesiyas at sumunod sa kanyang mga itinuturo. Tayo po lahat ay may mga espiritual. At ang dapat ng ating mga espiritu, pinakakain din natin. At ano, pagkain ng ating espiritu, ang kanyang salita. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus. Ang kanyang salita at ang kanyang katawan ay pagkain ng ating mga espiritu at hindi pagkain na literal. Kaya po mga kapatid, unawain po natin mabuti ang sinasabi ng talata na ito at isabuhay natin ang kanyang mga sinasabi. Tayong lahat ay kumikilala sa Diyos. Ngunit ang iba ay lugmok sa kasalanan. At ang mga taong lugmok sa kasalanan ay yan ang hindi matanggap sa sinasabi ng talata nito. Hindi nila matanggap na kakainin nila ang katawan ng Panginoon Kristo at iinumin nila ang kanilang dugo. Pero ang katotohanan, hindi naman po talagang dugo at laman ng Panginoon Kristo ang kakainin. Kung hindi, ipinaunawa lamang po ng Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, latay, sa krus ng Kalbaryo, ay tayo magkakaroon ng buhay sapagkat ito ang pagkain ng ating mga espiritu. So mga kapatid, hanggang dito na lamang po at tayo po'y magtatapos sa maiksing panalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito at nawa po ay aming lubos na naunawaan ang mensaheng ito at Panginoon, bigyan po kami ng matatabang puso at talino upang lubos namin maunawaan ang mga susunod pa aming pag-aaralan. Salamat po Panginoon at patuloy mo po ang bigyan ng mga pagpapalala po mula sa iyo at samahan mo po kami lagi at ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, sa po ng aming mga magulang, mga kapatid, mga anak, mga apo at maging po ang aming mga kapatiran sa AJGCC, Panginoon, ay magkaroon po Panginoon ng magpapalang nagmumula sa iyo. Salamat po Panginoon at sa iyo namin dinamili ang pinakamataas mapurit, pagdakil at pagsambat, pasasalamat sa natatangi pong pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amen.